Paano kung may kumakatok sa pinto mo gabi-gabi? Pero ikaw lang ang nakatira sa buong floor. Si Ninya, bagong lipat sa kondo sa Mandaluyong. High-tech, malinis. Pero konti lang ang tenant sa building. Nasa 10th floor siya. Ang sabi ng guard, "Ma'am, ngayon, kayo lang po ang nakatira dyan sa floor na yan." Okay sana, tahimik, walang istorbo. Pero gabing iyon, bago siya matulog, tok tok tok, may kumatok. Malakas, hindi mabigat, pero malinaw. Tamang-tama ang distance mula sa pinto niya. Chinek ni Ninya ang hall. Wala. Hallway na mahaba, madilim sa dulo, at may isang ilaw na kumikislap. Binuksan niya ang pinto ng konti. Tahimik, malinis, walang kahit anong gumalaw. Pero pag angat niya ng mata niya, may tumigil na elevator sa dulo ng hallway. Pero walang bumaba at walang sumakay. Parang may sariling buhay ang elevator. Kinabukasan, pumunta siya sa lobby at humingi ng CCTV footage. Pinakita ng guard, "Ma'am, ito po yung oras na sinabi ninyong may kumatok." Lumaki ang mata ni Ninya. Sa video, may aninong dumaan sa harap ng pinto. Pero hindi naglalakad. Hindi alon ng tao. Parang umuusad lang. Dumudulas. At pagdating sa pinto ni Ninya, bigla itong nawala. Not faded, not naglakad palayo. Nawala. Parang na-erase. Gabi na ulit at tuloy pa rin ang katok. Pero itong gabi, may kasamang boses. Mahina. Punit. "Ninya, buksan mo." Napaatras siya mula sa pinto. Hindi niya alam kung lalaki o babae. Pero ang pinakamasama, yung boses galing sa peephole mismo. Hindi sa hallway, hindi sa labas. Sa mismong butas ng pinto. Hindi niya dapat ginawa. Pero nilapitan niya ang peephole. At pagtingin niya, mata, nakadikit, nakatitig, malaki, puti, at sobrang lapit, parang nakadikit sa mismong peephole ng pinto niya. Pero hindi posibleng may taong naka-face sa peephole kasi ang hallway ay walang nakatayo doon. Sa kabilang panig ng salamin, may mata, pero sa labas, wala. At bumulong ulit, "Nakikita kita." Tumawag siya sa property office. Sabi niya, bakit may tao sa 10th floor? Sino ba dapat ang nandito? Tahimik ang kabilang linya. Tapos sabi ng property manager, "Ma'am, hindi pa kayo dapat nakatira dyan ngayon." "Bakit?" "Last month, may tenant na babae sa 10th floor. Nagkaroon po ng incident." "Anong incident?" "Natrap siya sa elevator. Hindi po agad nag-open. Nabawi siya pagdating sa hallway, pero patay na." "Pero bakit sa pinto ko siya kumakatok?" "Ma'am," hingal na manager, "sa CCTV, yung silhouette na kumakatok sa pinto nyo, yung huling posisyon ng katawan niya bago siya natagpuan. At sa kabilang dulo ng hallway ng unit ni Ninya, may elevator na nagbukas. Walang bumaba, pero may anino na dahan-dahang gumapang papunta sa kanya." Ate Mara, salamat sa pakikinig sa kwento ko. Ako po si Ninya Valerio mula sa Mandaluyong City. Hanggang ngayon, nag-request ako ng transfer sa ibang floor. Pero gabi-gabi, kahit nasa ibang unit na ako, may kumakatok pa rin. Follow me for more stories like this.